Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, hellowy po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mickey. Kwento ko lang po yung pag-break namin ng boyfriend ko na ex ko na ngayon. Mama Colleen, 15 pa lang po ako nung makilala ko po ang aking boyfriend sa isang online games na Mobile Legends. Kaduo ko po siya that time. Lagi kami magkalaro kasi nga kaduo ko siya. Tapos Mama Colleen, makalipas ang mga ilang araw, ilang buwan, isang araw po ay finally, tinanong niya po yung FB account ko. Kung ako po ay 15 years old, siya naman po ay 16 years old. Sa totoo lang Mama Colleen, hindi na naman ako nagpakipot pa kasi nung time na yon, parang nagugustuhan ko na siya. Kaya ako, nung time na hiningi niya po yung FB account ko, tinake advantage ko na rin yung opportunity na to na kunin din yung FB account niya. At opo, may feelings na po ako sa kanya that time. Sa pagpapalitan namin ng FB account, Mama Colleen, doon na po nagsimula ang lahat. Hindi na lang po Mobile Legends ang mundo namin. Hindi na lang ML. Kundi nagkaroon na kami ng mga araw na nagkakausap kami via chat hanggang sa niligawan na po niya ako at naging kami na nga. Mama Colleen, itago na lang natin siya sa pangalang Mark. Yun nga lang Mama Colleen, after niya akong niligawan, sinagot ko siya. Pero palihim po na naging kami sa side ko. Kumbaga, legal po kami sa side niya. Wala kaming problema sa side niya. Pero yung sa akin po, hindi. Kasi strict po ang parents ko. Gayunpaman, tumagal po ang aming relasyon ng mga 1 year and 2 months. Ganun katagal. Then unexpected situation happened. Dahil isang araw po, nung inopen ko po yung account niya, nakita ko po yung convo nila ng pinsan niya at ng tropa niya. Itong pinsan niya na nakakausap ko, nakakachat ko din, at itong tropa niya, nakabiruan ko pa nga. Mama Colleen, ang hindi ko po maintindihan, bakit ganun? Una po, yung nakita ko pong convo nila, to be honest, hindi ko masyadong maintindihan kasi nag-uusap po sila ng Ilonggo. Pero may naintindihan naman ako na konting words like cheat, reto, at yung word na hindi siya makaintindi ng Ilonggo. Mama Colleen, nung nabasa ko yung mga yon, hindi ko po agad sinabi sa kanya na may nabasa ako. Hindi ko siya kinompronta kasi hindi rin ako ganun ka-sure sa interpretation ko sa nabasa ko. Ayoko naman bigla siyang i-confront na wala akong matibay na basis. So, I let days pass na medyo magulo, ang dami pong naglalaro sa utak ko. Then one day, nakita ko po yung sinabi ng tropa niya
sa chat na i-add friend niya yung babae. Ayon po sa pagkakaintindi ko. One day po nakita ko na inad ng boyfriend ko yung babaeng yun. Kumbaga, siya pa mismo ang gumawa ng first move. Oh no! Mama Colleen, ang sakit lang. Kasi akala ko, support yung mga tropa niya sa aming relasyon. Pero bakit ganun? Bakit may retohan na naganap? So clearly for me, hindi sila okay sa akin. Pati yung pinsan niya. Alam naman nila na may jowa na si Mark, Mama Colleen. So bakit may ganung mga pangyayari? Ang dami kong tanong, bakit nagagawa nila ito sa akin? Palihim po akong umiiyak sa bahay. Alam mo yung habang nagre-review ako, tumutuloy yung luha ko. Alam mo yung nilalabanan mo yung emosyon mo, lalo't nandito yung parents ko na ayokong malaman nila yung rason ng pag-iyak ko. Naiinis lang din ako dahil napapaligiran ng BI o bad influence yung boyfriend ko. Alam mo, sa mga oras na yon, pakiramdam ko, talo ako, walang kakampi, walang kalaban-laban. Wala ako mapagsabihan dahil again, nasa tagong relasyon po ako. Ang latest po na nabalitaan ko, si Mark, nililigawan na niya po yung babae. Oh no! Kaya napagdesisyonan ko po na makipaghiwalay na sa kanya. Walang tanong-tanong, tinanggap ito ni Mark. Ganun kabilis. Isang buwan na po ang nakalilipas nung mag-break kami, Mama Colleen. Pero nandito pa rin yung trauma at memories naming dalawa. Ang hirap lang. 1 taon at 2 buwan din kami pero bakit binaliwala niya lang ng ganito? Ano po ba ang gagawin ko? Masakit po kasi at nakakatroma. Muli, ako po si Mickey. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Story of Mickey and Mark. Nag-umpisa sa ML, natapos sa hiwalayan. Ano nga yung mga words sa ML? Kalimutan ko. Anyway, Mickey, you were 15 when you met Marco. Marco? Sinong Marco? Mickey, you were 15 when you met Mark. Si Mark naman, 16 years old. Naging kayo for 1 year and 2 months. So basically, you are just 16 years old ngayon. Well, I am not gonna be a KJ mama for today. Ano? Hindi ako magiging KJ mama mo, Colleen. Kasi mga bebe ko, no, lahat naman tayo na-experience natin yung puppy love. Na-experience natin yung magtatago tayo sa mga magulang natin, makipagrelasyon lang sa iba. O, na-experience ko yan. Yung tipong, wag mo ko ihatid baka makita ako ng tita ko. Hanggang dito mo lang ako ihatid, baka makita ako. Yung may ka-holding hands ka, tapos biglang nakasalubong mo yung nanay mo, biglang bitaw. Yung sumakay ka ng jeep, nandun din pala yung nanay mo sa jeep. Boom, huli. Diba? Lahat tayo naranasan natin yung ganyan. Kung hindi man, edi hindi.
Pero para to sa mga tao nakaranas na umibig at a very young age, 15 years old. Hindi ako magiging KJ, hindi kita sasabihan ng bata-bata mo pa, lumalandi ka na. Diba? Kasi lalo na sa panahon ngayon, eto na talaga yung mga edad na nakikipagjowa na sila, lalo't we cannot control because of the accessibility na meron tayo. We have Facebook, we have Messenger, we have Viber, we have Instagram. Ang daming paraan para makapagtago ka sa mga magulang mo. At lahat naman yun, hindi nababantayan ng magulang natin. Totoo. Dahil gaano ba ka-busy yung mga magulang natin ngayon sa paghahanap buhay? Konsensya mo na lang kung magtatago ka talaga. But again, hindi ako maninermon, hindi ako magiging KJ na ang bata-bata mo pa, yan ang inaatupag mo. Let's just focus on their relationship and what happened to their relationship. At yung pain na nararamdaman ni Mickey ngayon is valid. 'Di ba? Ikaw ba naman nakipagrelasyon ka for 1 year and 2 months? Hindi naman talaga biro yan eh. 'Di ba? Lahat naman nag-invest ka ng feelings mo. Hindi ko lang sure kung nagkikita kayo. Kasi hindi mo nabanggit dito sa letter mo. Pero kung hindi man kayo nagkikita, virtually relationship lang kayo, magjowa, may factor kung bakit siguro naghanap siya ng iba. Maraming factors. Number 1, kung hindi kayo nagkita ever, virtual lang kayo, syempre magsasawa yan sa routine na meron kayo. Factor number 2, halimbawang nagkikita kayo pero patago, maaaring nagsawa din siya sa routine na patago at naghanap siya ng relasyon na kaya siyang ipagsigawan at kaya siyang ipaglaban. Although sa case mo kasi, kailangan niyang intindihin kasi bata pa kayong dalawa. Kailangan niyong respetuhin yung pagiging strict ng parents niyo kasi after all, yung pagiging strict ng parents niyo para din naman yan sa inyo. Ngayon kasi ito yung gusto kong iparealize din naman talaga sa kids. O diba, wag daw ako magiging KJ pero ipaparealize. Hindi! Kumbaga gusto ko sabihin na totoo naman when we reach sa edad na yan, 15, 16, share ko lang to hindi ako KJ. I just wanna share. Dumating rin ako sa ganyang edad. And aminin ko, during those age, feeling ko, alam ko na ang lahat. Feeling ko, bawal na may magbawal sa akin kasi feeling adult na ako nun. Alam mo yon, yung parang feeling mo, ikaw na nagpapakain sa sarili mo, yung ganong feeling. Pero mind you, tama, feeling mo lang yun. Darating ka sa edad na to na marirealize mo na, ang bata ko pa pala nun, no? Marirealize mo kapag may sarili ka ng pamilya, marirealize mo, oh my gosh, having a relationship at a very young age, hindi pala talaga okay. Or depende, bala ka dyan. But anyway, yun na lang yung factor. Again, pwedeng naging routinary for him, na bored, naghanap ng iba, kasi patago nga. Number 2, naghahanap siya ng someone na ipaglalaban siya, na hindi, yung parang, alam mo yun, yung makakalabas kayo, na hindi kayo nangangamba na baka biglang may kakaladkad sa'yo pa uwi ng bahay. So, pwedeng ganun. So, mali yung paraan. Naging mali lang yung paraan ni Mark. Kasi ang ginawa niya, bago makipaghiwalay sa'yo, humanap agad ng iba. Baby ko, i-remind lang natin lahat ng edad to. Mapa 16, mapa 20, mapa 30. Kung ayaw nyo na po sa partner ninyo, kung ayaw nyo na po sa karelasyon ninyo, kung pagod na kayo sa partner ninyo, nananawa na kayo, never na never ninyong pagsasabayin ang dalawang tao. Makipaghiwalay ka muna sa una, bago ka makipagrelasyon sa bago mo. Kasi ang tawag lang po doon, respeto. Hindi na lang respeto bilang partner, respeto mo bilang tao. Kasi tinanggap ka niyang tao eh. So wag mo siyang gaguhin. Makipaghiwalay ka ng tama. Ngayon kung ang rason mo, kasi baka mamaya umiyak maging marupok ako, baka hindi matuloy ang paghihiwalay.
Walang ganun. The moment na nag-entertain ka ng iba, the moment na nanligaw ka ng iba, clearly, wala ka na talagang pagmamahal sa taong yan. Yun ang hubad na katotohanan. So again, kung ayaw mo na sa isang tao, illegal mo ang lahat. Gawin mong legal. Hindi iyong habang meron ka pang isa, manliligaw ka ng iba, pagka nagkasabay-sabay, ang sakit ng ulo mo, nabuang ka na. Kasi mas matatanggap po ng isang tao na nakipaghiwalay ka, ang rason mo, pagod ka na, nanawa ka na sa relasyon na meron kayo, or wala ka ng pagmamahal. Mas matatanggap niya pa yun. Over, hiniwalayan mo siya dahil meron lang palang iba. Mas mahirap po mag-move on kapag ka ganun. Yung pinagpalit ka sa iba, darating pa yan sa puntong, anong meron siya na wala ako? Diba? So yun lang. Gawin lang natin yung tama. Gawin lang natin yung less painful. Yung less masakit, kumbaga. Maging totoo tayo. Kung ayaw mo na, sabihin mo. Kung di mo na mahal, sabihin mo. Hindi mo na mahal, naghanap ka ng iba, pinagsabay mo pa silang dalawa. Okay? So yun yung paalala po sa mga katulad ni Mark. Makipaghiwalay ng tama. Ibigay ang respeto hanggang dulo. Don't burn bridges, kumbaga. Although magbaburn ka talaga. Diba? Kumbaga mag-iwan ka pa rin ng magandang mark, ng magandang image, kahit konti. Then, siguro after 5 days, tsaka ka makipagrelasyon. At least, kung sumbatan ka man niya, masasabi mo na, oy, bago naman ako nakipagrelasyon sa iba, naghiwalay muna tayo eh. Hindi iyong, kaya tayo naghiwalay kasi ng babae ako. Mas pangit yung image na ganun. Okay? Now, sa mga tulad naman ni Mickey, I know it's really painful. I know nakakatroma. Maraming memories kayong dalawa. Again, lagi nating tatandaan, people come and go sa buhay natin. People, may magi-stay, may mananatili hanggang dulo, pero may mga tao na dadaan lang para magturo ng leksyon sa atin. Isipin mo na lang na you met Mark because may itinuro siya na lesson para sa'yo. Ang dami, di ba? Lesson number 1, ano nga ba? Wag ka makipagrelasyon ng ka-ML mo. De, yung lesson na to, sa'yo ko na lang ibibigay ka winner. Ikaw naman ang magsalita kasi baka maubusan ka na. Ano yung lesson mo sa kwento natin today? Ayan, pwede ka makisawsaw ha. Oo, 0977-7000-915. Okay? Si 0926-717-2218, anong problema mo? Oo, lost mo rin. So, yun lang. So, Mickey, di pa yan. Di pa end of the world para sa'yo. Puppy love lang yan. Just embrace the pain. Tanggapin mo na hindi talaga si Mark ang para sa'yo. Hindi kawalan si Mark sa buhay mo. Kasi kung kawalan siya, edi sana minahal ka niya ng tama. Diba? Oh, no. Hindi talaga siya ang para sa'yo. Kasi kung talagang mahal ka rin niya, kahit sino pa, kahit si Ivana Alawi pa, kahit si Mama Kulin pa, ang ireto sa kanya, taray. Lumebel kay Ivana. Si mama mo. Kumbaga, kung talagang mahal ka ng isang tao, kahit sino pang pinakamaganda, pinakamayaman, pinakabonggang nilalang ang iharap sa kanya, hindi ka niya ipagpapalit. So clearly, hindi ka niya mahal. So let go of the person na hindi ka kayang mahalin ng totoo. Let go of the person na ipagpapalit ka, mapuwing lang siya sa iba. Okay? Let go mo na. Mahanap mo rin yung taong magmamahal sa'yo ng totoo. Once again, yan po ang kwento ni Mickey. Oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind, oh, Mickey. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Anong masasabi mo para kay Mickey?
Again, 0977-7915. Mag-chat kay Mama Colleen sa DJ Mama Colleen on FB via voice message. Gusto ko marinig yung boses mo. Kailangan tahimik yung background boses mo lang yung mga ibabaw. Pag chinat mo ako, may makikita ka na microphone na icon, i-click mo yon, then record your voice. Anong masasabi mo kay Mickey? Ikaw naman ang bibida on the air sa programang May Puso. This is Heart to Heart with Mama Colleen. 91.1